Yan, nandito tayo sa may Baguio City Hall. At mga kakups, kumusta na? Merong article na kung saan nakalagay small and big content creator dapat mag-impose ng 50% tax. Isang senador, nakalagay doon, tapos gusto niya ma-impose yung 50% tax ng mga content creator. Since marami kaming content creator here in Baguio, yung isang kaibigan ko na nabasa niya yun and nagngingit-ngit niya. Sabi ko, why don't you vlog it? Kaya lang, hindi siya kasi sanay nung ganitong platform. Yung sasalita siya sa camera tapos ina-emphasize niya yung galit niya or what. So, anong nangyari? Sabi niya, kinikwento, gigil na gigil ako dyan kasi gusto nga i-impose yung 50% sa income ng content creator as tax. 50% biro mo kakaltas sa'yo. Grabe, di ba? Well, actually, sa content creator kasi, like YouTube ako, sa YouTube ako mostly, kinakaltas na sa amin yung tax sa US. So may tax na yung ano namin yung, pag binigay sa amin yung pera, may tax na yun. Oh, Google is paying us, tapos YouTube yung ginagamit naming platform, whereas ang kinakaltas ni YouTube is 30%. Profit nila. Siyempre, all over the world yan. So, ang daming videos. Kailangan nila malaking server. So, yun nga. Galit na galit siya kasi tinanong niya. Kita ko doon sa post niya, 0.01 itatax pa. Hindi ganon, hindi ganon. That is, isang taon kasi yung I was checking last night kung ano yung taxation bracket, income bracket here na pwedeng i-tax. So yun nga, akala niya yung 0.01, tatax na agad niya ng 50%. Actually, pag small content creator, hindi ka talaga kikita ng malaki. Unless na you're big enough, kung meron ka ng million followers, then you consider big content creator. But katulad namin, ako ilan lang followers? 3,000 lang ako eh. O, paano ko kikita, di ba? Although may kita, kaya lang maliit. It will take isang taon bago ka kumita ng $100. So, yun. So, sabi ko sa kaibigan ko, merong bracket, alam ko may bracket ang income kung saan pwede kang i-tax. Ngayon, kung hindi mo ma-reach yung bracket na yun, there you're exempted. But you have to file your income tax. Now, so kagabi nag-search ako. Then I find out it's 250 pataas, 250,000 pataas, 50,000 and 1 peso, yun ang taxable na. So yung bracket na yun. So 250 down, exempted ka sa tax, but still you have to file your income tax. Nakakalungkot nga kasi nga, hindi ko rin alam bakit kapag magpa-file kung wala ka naman talagang babayaran. It's for the record ng BIR siguro yun. But still, kung merong sanang online platform na where you can file as easy as 1, 2, 3, hindi yung maraming kang i-input na gano'n, mas madaling magbayad ng tax, di ba? Maski na small content creator. Actually, merong mga small content creator na kumikita through affiliation. Yan. Meron naka-tie up na companies, pinopromote nila, sila kumikita. Maski na maliit yung followers nila o subscriber nila, doon kikita. Yan. So sabi ko nga sa kaibigan ko, merong bracket ang alam ko yan eh. So that's what I do last night. Nag-check ako and I find out na 250,000 pesos above is taxable. Taxable na yun, no? So you have to file your income tax with that. Yung mababa, exempted ka syempre kasi hindi mo na-reach yung bracket na yun eh. Yun lang. So, ayun nga. Brad, huwag ka mag-alala, yung 0.01 mo, hindi tatax yan. Akala nyo yung 0.01 itatax. Hindi tatax yan kasi may bracket na from 0 to 250,000, exempted yun. In a year yan. In a year. Siguro si kaibigan ko si Brad, tinignan isang video niya, 0.01 yung income. Paano nga naman itatax yun, di ba?
Ang lit na ng kita mo, tapos 50% pa nun, mapupunta sa gobyerno. Di ba? So, it doesn't make sense. Ayun nga, may iba sana yung taxation dito sa Pilipinas or meron man, okay naman yung taxation kaya lang, ang problema, pag yung tax mo naging pera na ng gobyerno, akala ng iba, luxury ano na yan, pambili na ng luxury vehicles, ng luxury lifestyle na pwedeng ipan-support sa kanila as a congressman or as a senator, di ba? Actually, it's pera ng bayan yan. So, yun lang, mga kakups, subscribe ko. Lilima pa lang yung subscriber ko dito. Maawa naman kayo. Well, sabi ko nga, this is an ordinary citizen here in the Philippines or in Baguio City na I'm trying to express what I think na yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Kasi nakakalungkot talaga. There is flood corruption, flood control project corruption, tapos ang inuuna pa nila itong mga tax ng content creator, diba? Sa flood control, trillions of pesos ang nawawala, samantalang itong mga content creators magkano lang yan, baryang-barya. Bakit ganun? Bakit ganito dito sa Pilipinas? Bakit hindi sila mag-focus sa flood control? Ilang buwan na, sabi nga ng isang congressman, it's been 4 months, wala pa rin nangyayari. Puro imbestiga. What is that? Samantala yung nagnakaw ng corn beef, nakulong kagad. Nagnakaw ng Goya chocolate, nakulong kagad. Ang bilis nila. Napakulong kagad yun. Samantala yung nagnakaw ng trillions of pesos, wala. Diba? So, gusto pa nila kasuhan, mayroong matinding evidence, ganun. Sa SALN na nga lang, nandun na yung SALN from 300 million to 3 trillion. Saan kinuha yung pera, diba? That is a proof na you have done something, kaya lumaki yung SALN mo, di ba? Ewan ko ba dito sa Pilipinas, but still yung frustration ng kaibigan ko, Brad, eto na. Huwag kang mag-alala, 250,000 yung taxable. More. 250,000 and 1 peso, yun yung taxable na. Pero 250,000 lang, pa exempted. So exempted yung 0.01 kita mo. Kakups, subscribe kayo. Thank you. Peace out.